At isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Napakabilis na mga araw, Gabi. Ito na. Pambihira. Pebrero na tayo ngayon. Oh, napakabilis. Ano? Second month of the year. At kasabay sa pagpasok ng bagong buwan ay nakapakinig tayo ng bagong balita sa political landscape naman ito, Gabi. Breaking news. Oo. And just this morning ay nag-file muli ang Makabayan Coalition ng panibagong impeachment complaint, no, laban kay VP Sara Duterte. Ilan sa mga grounds ng impeachment ay ang betrayal of public trust dahil sa controversial na confidential funds. Pero hindi lang yan, Gabi. Dahil maging ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa, ang ating Pangulo, ay mayroon ding impeachment complaint filed naman noong January 19 by Attorney Andre De Jesus. Masasabi nating masalimuot ang ating political scenario sa pagpasok ng taon na ito. Kaya't abangan niyo yan, ang magandang pag-uusapan natin na ito sa ating segment na What's Brewing, kasama ang paborito ko na si Attorney Dean Tranquil Salvador. Salamat, Bishop. Salamat. Yes. At isa yung pang paborito, Pastor, si Fiscal Moses Rivera. Yes. Of course. Good news naman po tayo, Bishop, no? Para naman sa ating Espresso Self, we are featuring Aninag Films. Ito po yung ating mga short films na written and being produced by members of the Lighthouse Bible Baptist Churches. At sa gabing ito ay makakakwentuhan po natin ang ilan sa mga sumulat ng sariling mga kwento nila and are now in the production and editing stages. Abangan po ninyo ang kwentuhan mamaya kasama si Ruel, Dayan, and Christian. Kaya naman ginagawa yung Gabi sapagkat lahat yan ay paghahanda para sa 50th anniversary ng lahat ng Lighthouse Churches. Yes. But anyway, sa Health Talks naman, ay ngayon inoobserbahan ang National Oral Health Month ng ating bansa at tatalakayin ng ating eksperto ang tungkol sa pagkakaroon ng dental braces, no? Wow. Ikaw ba nagkaroon yan? Opo. Ganon? Ako hindi Yan. Ano nga ba ang benepisyo nito at ano-ano ang practical oral care tips para sa mga may brace? Don't miss this discussion with Dr. Mark Rosales. Yes, sana mapapagiti po namin kayo ngayong gabi. We hope you'll be blessed with our topics tonight. Join us for an hour of good talks. Ako po, si Gabi Ebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. And we welcome back Attorney Dean Tranquil Salvador. Magandang araw sa iyo, Dean. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood at sa inyo dyan na nasa studio. Si Prosecutor Fiscal Moses at si Gabi, magandang gabi po sa inyo lahat. Yes. O syempre, Attorney Moses. Ikaw naman ay hindi ka guest dito, bahagi ka ng Lighthouse. Magandang araw po, Bishop. Magandang araw, Sir Gabi. And of course, sa aking mahal na professor, Ako, sinasabi mo, matanda na ako. Sasabihin nila yung mga estudyante ko, ang tatas na ng posisyon. Gusto ko ang tanong sa iyo kung magaling bang estudyante ito, tsaka si Attorney Jeremiah Belhikin. Correct, estudyante mo yan? Hindi naman naabot yan sa kinalalagyan nila ngayon kung hindi sila masisipag at maayos estudyante. Great. Ganda maging professor na yung ganyan, ano? Di ba? Gusto ko na rin mag-lawyer, no? And we are proud of them. Actually, we are very proud of them. Ako, I announced them if I have a chance. And to think na nagtuturo ka sa aking alma mater. Yes, nagtuturo ako doon. Anyway, but then thank you for kahit na maikling oras lang ng pagpaanyaya sa iyo ay tumugon ka. Kasi napaka-relevant, no? Napakahalaga ng ating pag-uusapan tungkol sa mga impeachment na complaints na ito. Din, ano nga ba? Bakit ganito? Ito ba ay siyempre ito ba'y judicial na proseso or a political process? Ayan, maganda yung tanong nyo dahil sinagot yan dito sa ruling ng Supreme Court na maliwanag dito sa motion for reconsideration and final ng House of Representatives in connection with the VP Sara Duterte impeachment. Sinabi ng Korte Suprema that this is a legal, constitutional, and a political process. So napaka-importante po noon. Kasi pag titingnan ninyo, hindi lang siya
constitutional process, hindi lang siya political na alam naman natin because the major players there are politicians, kaya talagang may political aspect at yung legal. Dito nga po medyo yung iba, medyo na-alarm, sabi nila. Parang nagiging masyadong judicial ang proseso pagdating sa impeachment, naging hindi ganun kadali yung kanilang pananaw. Dahil may mga pointers sa Supreme Court ukol sa due process. Yes. Oo, pero napansin ko kasi din, masyado mga technical ang mga nagiging question. Like for example, doon sa issue ng impeachment kay Vice President Sara, parang issue ito ng timing. Opo. Diba? Opo. In fact, kung titingnan ninyo, yung unang desisyon, pag tiningnan ninyo, dapat parang February 6 pa yung yung deadline. Kasi yung 1-year bar na gano'n, binilang ng Supreme Court dun sa unang desisyon. Ngayon, pag titingnan mo, bakit February 2? Lunes, di ba? Nakita nyo? Bakit Lunes, February 2, nag-file na sila? Hindi ba ito napakaaga? Siguro what they're trying to do is to really count dahil nga maliwanag naman na sinabi ng Supreme Court dito sa denial na ito na calendar days. So binilang nila siguro kung ito ba ikakalendaryo, ilalagay sa order of business, may 10 araw. Lalampas na po yung February 6, nakita niyo po. Patapos doon, within 10 days, include mo sa order of business ng House. Patapos po doon, within 3 session days, i-refer naman sa committee or sa committee ng Justice, Committee of Justice. So with that in mind, naisip siguro nila, tamang-tama lang, pasok na pasok doon sa panahon ngayon. So makita nyo, nakatutok talaga. Meron tayong impeachment laban sa Pangulo na umaandar ngayon sa Committee on Justice na ngayong hapon ay nagkaroon lamang po ng ng botohan kung ito ay sufficient in form. Liwanagin ko, doon lang po may minimum requirements of form like ito by verified, ito po ba'y dapat napirmahan? Yung po ba mga allegations sa grounds are present? Ito po ba'y properly na notaryo? At yung verification po noon, sinasabi ba dito na that it is based on his personal knowledge at mga authentic records, documents on record? Tapos po yung pinaka-importante, na-endorse ba ito ng isang congressman? At dapat po ito duly notarized at nasumpaan rin ng congressman. Yan po yun. Yun lang po ang sakop ng sufficiency. So nalampasan yung aspeto na yon kay President BBM po. Andyan tayo. Yung kay Vice President Sara ay kafa-file pa lamang ngayon. Ang tanong is, tatakbo ba yan ang same process sa Pangulo kung saan ilalagay sa order of business? Tapos po i-refer sa Committee on Justice? Di po ba? So maaaring magkaroon tayo ng sitwasyon kung ito po ay mangyayari base sa mga prosesong nakikita natin sa mga days, baka makita tayo ng sitwasyon na parehong impeachment ng presidente at ng vice-presidente ay naroon sa Committee on Justice. Pwede po tayo makita. Napaka-unique. This has never happened in the history of the Philippines. Naku. Pag nangyari nga yun, dalawa, di ba, Attorney Moses, dalawa ang impeachment complaint. Paano? Anong uunahin? Ano ang dapat na gawin? Kaya gulong-gulong na yung mga ordinaryong katulad ko na mga Pilipino. Tulad natin. Paano gagawin natin? Kayong dalawang attorney dito Siguro po din maganda rin na talakayan din natin. Yun naman po naging issue doon sa tinatawag na judicial legislation. Yes, yes. Sa mga naging issue po yun. Ano po ba yung tinatawag nating judicial legislation? At nangyari po ba yun dito sa pagkakataong ito sa decision po ng Korte Suprema? Gusto nyo tingnan natin. Alam nyo, kung tatanungin nyo sa akin yan, may mga nagsasabi na gano'n, na nag-legislate. Pero allow me to explain to you yung modes para po malaman ninyo, nag-legislate ba ang Supreme Court? Okay? Ayun, tingnan natin mode. Kasi po nakalatag sa saligang batas, yung unang mode, yung nangyari na, dito kay President BBM, nag-file ng complaint, jury endorsed ng isang member of the House of Representatives, nilagay sa order of business, at matapos po, within 3 days, nirefer sa committee. Ano po ba ang lituntuning nakalagay doon sa desisyon? Kailangan po doon magkaroon ng deliberative process. Wala pong bago doon. Wala pong bago ron. Although, yan detalye na yan hindi makikita sa saligang batas. Bakit? Kasi po doon sa Article 11, Section 3 ng ating Constitution ay binigyan ng power ang Kongreso, ang House of Representatives
at ang Senado nag-promulgate ng rules nila. In fact, niliwanagin ko po, yung mismong rules of impeachment na kung saan ang Supreme Court nag-take judicial notice, ang nakalagay po doon ay i-refer ito sa Committee on Justice. So walang kaibahan. Yun ang nakalagay sa Konstitusyon at yun ang nakalagay sa House Rules nila. Dito po sa aspeto nito na dapat rin bigyan yung mga miyembro ng House Committee on Justice, ito po ay essence ng due process. At sinabi po sa desisyon na yon na itong kaso ng impeachment ay sui generis. Hindi lang po sa pagbibilang ng session days, kundi po yung proseso na kailangan ang due process ay kilalanin yung speedy disposition. Which, ako po, hayaan nyo pong masabi ko to, bilang tao, bilang isang abogado, nagkaroon ng experience, actual na impeachment, sa tingin ko po na dapat talaga magkaroon ng proseso. Kasi, ano yan proceedings po yun eh. Tama. So, pero po wala silang dinagdag na kakaiba doon ha. Nagbigay lang sila ng details and they made reference to the rules. Sa rules po ng House, ng impeachment rules ng House. Puntahan mo natin second mode. As sinabi ni ng prosecutor Fiscal Moses. No, yung second mode ho, ito yung sinasabi nila na pag may 1/3 vote ka na ng buong kabuuan ng House at inendorso po nila, di po ba? Ito po ay pwede nang maging, yung complaint, maging articles of impeachment, ito nakalagay sa aling ng batas, and trial will proceed forthwith. Itutulak po sa Senado, di po ba? Diyan, kung maalala nyo, natigil yung discussion doon kay VP Sara bago pumasok sa Supreme Court. Subalit, ganito pinaliwanag ng Supreme Court yan. Kaya gusto kong talakayin yan dahil nabanggit na judicial legislation. Bakit? Na tinatanong sa akin. Kasi po nakalagay doon din sa House Rules. Nakalagay po yun, Rule 2, Section 2, na yun po, pag 1/3, i-refer din sa House. Na pinaliwanag na Supreme Court. Makikita nyo po yun, Rule 2 ng 19th Congress, Rule 2, Section 2. I-refer po doon sa House. So pinaliwanag na Supreme Court, sabi nila, kinikilala namin ang power ng House of Representatives sa patakbuhin ang kanilang impeachment doon sa realm nila. Subalit, sabi niya, ang pwede lang gawin dito, determine tama ba yung mga nag-endorse. Okay? Tapos, nabigyan ba ng kopya ng complaint yung mga nag-endorse? Pangatlo po, may sufficienteng ebidensya. Yun lang po. At pangatlo, yung mga aligasyon ba ayon doon sa mga grounds na nasa konstitusyon. Yun lang. Tapos po, dadalhin sa plenaryo, pagbobotohan ko yung 1/3 makukuha. So, kaya bakit umabot doon? Dahil po, kaya pinaliwanag ng Supreme Court sa aking pong pananaw, is kasi meron sa House Rules mismo nila. Rule 2, Section 2, na titingnan nila na yung yung complaint na merong 1/3 vote ay dadaan sa Committee on Justice. So kung titingnan ito, parang ayusin lang, i-verify. Yan po yun. Kung mababasa ho nyo sa original yon. Kasi ang nakalagay sa Constitution lamang, pag nakuha ang boto, yung complaint, verified, magiging articles of impeachment at ifa-file sa Congress, sa Senado. Nakita niyo po? Pero po dito, sinabi sa Supreme Court, sige, kasi kayo yung inatasan ng saligang batas, kinikilala namin ang power ninyo, pero ano po ito? Hindi mandatory yun. Sinabi ng Supreme Court. Hindi mandatory yun. Kung sa tingin nyo gusto niyo na, sige, hindi nyo kailangan dalhin yun. Kaya lang, bilang House of, kinagalang namin kayo. Nakalagay po doon, it is not mandatory. Ayan po yun. Ayun. So, ganun. Opo, kailangan tingnan sa original decision. Ibig sabihin, ibinalik ng Supreme Court sa kanila na ito talaga ang dapat. So, yung proseso mismo, yung paano ang nangyari. And Bishop, the reason why I asked Dean Tranquil to clarify that, kasi tinanong niyo po this is ito ba judicial, itong situation that we have, that we may have 2 impeachment complaints pending, di ba, is something new. Di ba? And of course, the Supreme Court may be called to exercise its power of judicial review. Pero when it does so under the lens of the Constitution, under the lens of the whatever pieces of legislation there are, and the House rules. So, ganun din po yun. So, I think dapat ang mangyari dito, our representatives would have to tread really carefully and really look at their rules and before they act on the... Pero personally, let me say this. Personally, I go along sa sinasabi ni Dean Tranquil. Hindi dahil kaibigan ko siya.
Pero, At lagi ako pumapayag, Bishop, na mag-guest mo. oo. Now, nabanggit mo kanina yung substance, yung dapat kumpleto itong ano. Bale, paano? Kaso, inaprubahan na nila ni-recognize na Opo. complying. Paliwanag ko ho. Okay, paliwanag ko. Yung aspetong natapos kaninang hapon na 40 plus votes, Oo. nasabi nila sufficient informed. Form lang po yon. Ibig sabihin po, Okay. pupunta sa next stage yung substance. Ito po yung Ayun. makikita na ninyo na pasasagutin po ang Pangulo, may 10 araw, patapos po may reply, rejoinder, tigta-3 araw kung ayon sa rules po nila. Tapos po doon pwede silang mag-conduct ng hearing. Magsasubmit po ng mga judicial affidavit at questionin. Kung maalala nyo po, kung siguro estudyante pa nito si Prosec, si Fiscal, Oo. baka kagagraduate mo ito, naalala mo yung kay Chief Justice Sereno? Naalala nyo yung talagang napapanood natin sa TV? Na nagkakaroon ng proseso, tinatanong, ganun ho. Baka ganyan ang mangyari. Ngayon ang tanong, lalabas ba ang Pangulo? Ang Pangulo ba ay lalabas at magsasalita, harapin ang charges doon? Ayun, diyan ididesisyonan ho nila ng abogado nila yan. Kung kailangan, kasi baka mamaya, delikado ba pag ilabas mo presidente? Alam niyo, parang di ba, ilalabas mo ba? So those are decisions that will have to be made by the president together with his team of lawyers. Pero seeing that, alam mo, 2028 na din. No? Opo, malapit na, tama. Oo. Alam Hindi nyo, hindi ba ito yung positioning lang ito para naghahanda? kaya ako kailangan yung tingnan to na sa kabuuan. Dahil to ngayon, ano na ngayon, Pebrero. February 2026. Kung hindi po ako nagkakamali, ang susunod na campaign period na national election kasama ng presidente, vice presidente ay Nobyembre 2027, 2026. So, kung bibilangin ko po to, this is just barely 21 months before the campaign period. So, I'm not saying that this will be utilized as a place wherein they could showcase their skills, papakita nila yung kanilang mga sarili, pero po, iba mag-iba complexion ito. Pati makita nyo yung pagkakapresenta, yung kay BBM, either in-anticipate nila na may kasunod kay VP Sara, either way, magkagrupo dyan, at final na makikita nyo mag-aabot. Let me share with you ano nakita ko, kasi natanong na ho ako dyan kunyari ho, nagsabayan doon, ay hindi ho yung paglahokin, hindi pwede pagsabayan paglahokin yan na mag-hearing ng sabay. So mag-aalat sila ng period para sa presidente na impeachment, para sa vice-presidente na impeachment. Ganun po yun. At mukhang with the rate this is going, parang mauunay sa presidente. Paano po, let's say natapos sila, 60 days kasi ang mandate po ng ng Committee on Justice. Patapos po doon, ilalagay sa plenaryo upon a resolution kung ano na pagbotohan nila. Kunyari sinabi nila, okay, file ang articles of impeachment sa Senado. Bobotohan po muna yon sa plenaryo. Pag binoto ng 1/3 ng plenaryo, doon lang ipafile. Ganun rin po ang susunod dito kay VP Sara. So pwede rin po ito mag-abot sa Senadong sabay na mag-trial. Pero po hindi rin pagsasabayin yun. Parang court calendar, magkaiba. Kasi po that's the prudent thing to do Otherwise, magiging circus yan. Ubus na oras natin yan, Gabi. Opo, so medyo complicated nga po, attorney, and they were trying to be as objective as possible. Sa mga mata po ng common citizens ng Pilipinas, parang bangayan lang po ng dalawang sides ng parties. So how would you advise kung paano po natin susubaybayan? Sabi nga po, unprecedented. Yes. Sa akin pong pananaw, let's always keep an open mind, lalo na sa ating mga viewers. That's why I'm very happy and actually, Bishop, I welcome this activities basta kaya ko. Kasi this is a way to educate our fellow men. Kasi naka-cloud sila sa nangyayari sa social media, sa naririnig nila. And shows like this are very important because you give a chance for the ordinary Filipino to get to hear ano bang nangyayari. Kasi hindi nyo naman dito iniipit Hindi nyo naman dito sinesensor Hindi nyo naman dito ini-spin yung story. In fact, you allow me to explain it. Yes. And I try my best to explain it in the most
in the simplest na paraan na parang maintindihan ng kahit hindi po abogado. And at the same time, with an objective that we could help our fellow men na sa pag-participate nila sa prosesong ito, hindi sila maliligaw. Kasi pwede ho kayo maligaw. Eh, yung ordinaryong tao nga, Atty. Moses, pag nasabing na-impeach, akala natanggal na eh. Yes. Hindi ba? Oo, akala automatically tanggal na. At yung mga accusations na ginawa, yung mga ganyan, ano na, Guilty na. Guilty na. Proven na. hindi ba? Oh. Kaya yung ibang tao na sabing ganyan, bahala na kayo sa buhay ninyo. Di ba yun? Okay, totoo po yan. Alam mo, mabanggit ko yan. Maganda yung sinabi niya, Bishop. Kasi sabi ng iba, yung proseso sa House, yun lang po, na-impeach. Oh. Na-impeach. Kung sakali po, kung magboto na tayo, umabot tayo doon, na hindi ngayon, bumoto, umabot sa plenaryo, yung resolution ng Committee on Justice, pag nagboto, doon pa lang po impeached. Hindi po tanggal sa pwesto. Yo. Pwede pa siya mag-perform ng function. Ngayon, magkakaroon ng trial sa Senado. Oo. Pero they continue to perform their functions. Okay. Ano naman ang pagkakaiba ng trial sa impeachment ng presidente at sa vice-presidente? Kaya ay maganda yung tanong nyo. Kung sino pong mamumuno. Oo. Kasi po pag presidente ang na-impeach yung trial, kung hindi ako nagkakamali sa aking pag-alaala, ang Chief Justice ang umuupo na presiding officer. Okay. Naalala nyo? Yes. Kay President Erap, naalala nyo? Oo. Ang si Chief Justice Davide ang umuupo, naalala nyo? Yun ho yun. Iba pag presidente. Oo. Maganda yung tanong nyo kasi doon nyo makikita, yes, parehong may trial. Pero Tama. pagdating po doon sa Senado, iba presiding officer. Pag ang presidente na impeach at may trial, Chief Justice. Ayun. Tapos po dito, pag Senate President. Magmula Sa Vice sa President. vice-presidente, no, lahat ng mga Yes. impeachable na mga opisyal, ang magmumuno sa trial naman yung Senate. presidente ng Senado. Yes. Nakita Kaya naalala ko yung kay Chief Justice, Yes. Naalala niyo Oo. po si Senate President Enrile. Naalala niyo? Yes. No. So, Oo. makikita niyo ho yan, pag umabot sa Senado, makikita niyo dalawa. One presided by the Chief Justice, the other presided by the Senate President. Pero yung composition po nun, pareho. Mga senador, kasi sila po ang senator judges. Times 2 yung trabaho nila. Yun naman pong mga yung magiging panel of prosecutors dito. Opo. Ayan, maganda, mo yan. Yung panel of prosecutors, maganda yan. No? Ang kasi, ang duty, mandato ng ating saligang batas, ang pagpo-prosecute nito ay sa House. Sa House po yan. Oo. Okay. Kaya medyo ang House, limited sila eh. Kakita nyo, maalala nyo yan, meron silang panel of prosecutors. Pwedeng gawin nila, siguro, may panel of prosecutors ako kung matuloy yung kay President PBM. Tapos panel of prosecutors ako, mga members of the House na kasi mapapagod ka masyado para kay VP Sara, di ba? Kasi pag yung ginawa mong House congressman na prosecutor sa impeachment ni President PBM, pareho dito, baka pagod na yun. Wala nang magawa. Di po ba? Tapos, importante po dyan, kumukuha sila ng mga private prosecutors. Yung mga may mga kasanayan, na yun ang kasama nila. Ito na gagawin natin, ito magpipresenta ng ebidensya. Naalala nyo, kumukuha sila ng private prosecutors. Pag sa akusado naman, yung impeachable officer na nademanda, whether president or vice president, kukuha sila ng sarili nilang team. Magbuo sila ng team, yung magtatanggol doon sa presidente o sa vice-presidente. Ini-imagine ko, magiging resulta niyan, standstill na ang ating pamahalaan yan. Paano na? Alam mo, napakaano yan, maganda yung mga tanong nyo kasi imagine nyo, bilangin nyo, nagsimula na. Kailan matatapos 60 days? February to. February. O ano ba? April, March, April, mga Abril ba? Magbobotohan, idadalin sa plenaryo. Okay? Tapos po dyan, yung trial, hindi naman madali. So sabihin mo, give or take, may mga session break yung mga yan. Pag yan, paano pag nagsinidi? Okay. Okay, paano pag nagputol? Kunyari, nagputol yung session for another Congress. Di katanungan na naman yan. Di po ba? So, we have to be watchful kasi maya-maya yan, election na, campaign period. Tama. Campaign period na. Ito yung maisabi ko lang, kasi siyempre, ang presidente naman, hindi na maaaring maging presidente ulit, tumakbong presidente. Pero ang katatayuan ni VP Sara, pwede siyang tumakbong presidente. Ngayon, ang ini-issue ay accountability. Pero meron ding on the other hand, yung kaisipan na
ayaw lang nilang patakbuhin na maging presidente. Kaya Well, impeach. Oo. hindi nyo po maalis yun. Naisipin nila na ayoko lang kasi, well, being realistic about it, medyo maganda ang showing niya sa surveys. I'm not saying that it's accurate, no? So sa mga surveys na lalabas, kung the politicians will have to rely on it, at yung mga stakeholders na makasama ng mga politiko, titingnan nila, medyo malakas to. Kailangan medyo galusan mo. Di ba? Yes. Medyo magalusan mo. Kasi sa mata ng tao, pag lumabas yung, ano yan, yung dumi, pag lumabas yung mga transgression, sabi, uy, ayoko na iboto yan. Ganyan pala yan. O, lalo na malapit na eleksyon. Oo. Oh. Anong role naman ang maaaring gawin ng ombudsman? Yan. Diba? Para, Alam mo, may tanong ako. yes. Bakit? Ang dami na natin kasi nasaksihan na investigasyon ng House, investigasyon ng Senado. Ang komentaryo ko lang dyan din, pagpasensya mo na minsan pag ako nag-iisip pero maganda iniisip nyo, ha? Bakit Tanongin sa ombudsman, may sagot ako sila dyan. ang imbestiga? Meron naman tayo mga ahensya ng gobyerno na ayon sa konstitusyon, sila ang dapat mag-imbestiga. Bale ba, mag-resolution na lang sila na imbestigahan nyo ito. Pagkatapos, yung investigasyon ninyo, isubmit nyo sa amin at yun ang titingnan namin para matingnan namin in aid of legislation. Hindi po. Ito, ganito paliwanag ko. Doon ho kasi sa mismong batas, sa Ombudsman Act, pwede mag-imbestiga ang ombudsman sa kahit kanino impeachable officer. Pero po hanggat investigasyon lang siya, kasi hindi siya pwede magtanggal Kasi ang impeachable officer pwede lang tanggalin ng impeachment. Hindi pwede tanggalin ng ombudsman. Di po ba? So kinikilala yun, kung hindi ako nagkakamali section ng Ombudsman Act, section 21 or 22, na pwede siya mag-conduct ng investigation and that could be a basis of a verified complaint to be filed against an impeachable officer sa i-impeach siya. Pwede ho yun. So yung sinasabi nyo, hindi na nga actually dadampa in aid of legislation dun Kung talagang may investigation ng ombudsman at matibay yon, that could be a verified complaint na ifa-file nila. Tingnan lang kung i-endorso ng isang congressman. Ganun po yun. Kasi babalikan na naman sa Article 11 na pwede lamang mag-file isang individual na may endorsement ng congressman or ang congressman mismo. Ang sa akin lang, pag ginawa ng ombudsman yan at naayos nila yung lahat ng mga dapat nag-investigasyon, mas hindi aksaya sa oras. Actually, totoo yun. Kasi pag yung in-endorse ng isang congressman, although yun, hindi pa nasusubok sa bansa natin yung batas na yun. Hindi pa nagagamit. Hindi pa kaya nga sabi ko maganda yung binanggit nyo For purpose of discussion, hindi pa nagagamit. Kaya lang siyempre isipin, ba't naman yung congressman talagang yung ombudsman tinabaho ng gano'n. But again, that's in the law. Nasa batas po yun. So there's a lot of avenues. Kaya lang you need people there who will really show the need for accountability. At this point in time kasi in publiko, with all of those flood control issues na parang natabunan na, hindi po ba? Ang tao lamang ay nakikita, ano ba po ang gagawin ninyo? Yes. Yun ang, sa atin ganun, di ba? Ano po bang gagawin nyo? Nakita na nga natin mga problema. Ang bottom line nito, kung ang ating mga mamamayan ay mayroon lang talagang tamang kaisipan sa pagpili ng kandidato, walang problema, di ba? Tama po. Tama po yun. Alam niyo yung iba, nagko-complain, sabi, eleksyon na naman, yung mga tao daw, hindi naman pumipili, tayo ng tama. Pero ang ano kasi dyan, lalo na yung mga nasa media, they play a very important role Lalo na, bakit? Kasi po sila ang nagsusubo ng information sa ordinaryong tao sa atin. Na sa bilis ng takbo ng buhay natin, maraming problema, maraming kailangan gawin. Ang tinitingnan na lang natin minsan ng ibang tao, linya. May clear na explanation. Ngayon, ang tinitingnan na lang yung bearer of the news. Ang mukha namang credible, siguro nga, totoo. Ito, puro kalokohang ginagawa. Ano nangyari? Mukhang maganda yan, Attorney Bishop, for another topic. Pero din, medyo may ang oras natin din no? Pero, syempre ako, pwede ako magsabi sa mga mamamayan, mahinahon tayo, manalangin tayo, maging payapa tayo. Pero ikaw na magsabi, from your end, na nakakaunawa ng batas. Please, ikaw na mag-address sa mga mamamayan natin. Ako po, ang ano ko lang sa ating mga mamamayan, una, maging mapagmasid kayo. Let's be very vigilant, lalo na sa mga nangyayari. Subaybayan ninyo. Huwag lamang kayo makinig sa say-so, sa sabi-sabi.
or yung mga artwork sa media na parang may mga isang sentence, bigyan nyo ng panahon. Alam ko na mahirap. Kasi nga ho ako, tinitingnan ko minsan yung talagang session kasi siyempre marami rin akong ginagawa but I really have to listen para makapag-impart ng information. Alam ko mabigat sa mga kababayan natin lalo na nagtatrabaho. Maging mapagmasid po kayo. Pangalawa ho, malapit na naman na election. Election is around the corner, campaign period. Sana po itingnan natin mabuti kung sino talaga yung magiging best sa atin, sa ating bansa. Kasi po, hindi na to tayo eh. This is already for the Filipinos of the second half of the 21st century. Oh. Hindi na po tayo ito. Ito na po yung maibibigay, maiaambag nating botante sa mga bata, yung mga aabot pa ng mga 2080, di ba, mga 2085 o maaring umabot sa 21 something. Wala na ho tayo noon. Ito na lang po ang ambag nyo. Ito na lang ambag natin. Kasi po, this is already, malapit na, in a few years, 25 years is a lot of time. We are already at the half of this century. Yes. Oh, Kalahati na po. Ang tanong, a lot of us may be gone in 25 years. tama. Di po ba? Ambag na natin to. Kaya yun lang po ang aking paalala sa ating mga kababayan. Oo. Maganda yung sinabi ni Dim. Ang bag natin yan. Ano ba yung bag niyo? Ano bang... Ambag contribution. Anyway, Din, maraming salamat. I actually enjoy yung discussion Talaga natin. yung Okay. Yes. Punong-puno Salamat ng sa inyo, kaalaman. Bishop, Salamat. Gabi, and Prosecutor Yes. Fiscal Moses. Yes. Good to see you. I'm Oo. happy to see you. Yes. You're doing great. Until next time, Din. Opo. Yeah. Sige, Thank magandang you. gabi sa Thank inyo you. lahat. God bless you. Salamat po. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Boy Pinoy pag-usapan natin dito sa Espresso Self. Erica, yan. Parang naging guest ako bigla, Gabi. Dito, real talk muna tayo. Wow. In your own words, in one sentence, what do you think makes a good movie Mga or pang Miss film? Universe. Oh, yeah. Yung question, Gabi. Actually, nag-iisip nga na, what do you think? Pero siguro ako, kasi parang mas minsan, parang depende rin sa mood, no? If, syempre, minsan gusto natin parang drama, minsan gusto naman natin comedy or rom-coms, ganyan. Pero I think yung ngayon, parang yung mas natutuwa ako ay pag yung movie talagang parang parang i-make ka niya na panoorin mo hanggang dulo kasi yung plot twist, parang gano'n. So ngayon parang mas nakikita ko siya sa mga Korean films or series kasi parang kala mo ito na talaga. Yung pala iba pa in the end. So parang merong siya, may catch sa dulo. So I think yun yung nagugustuhan ko recently sa mga movies. Ikaw ba? Paano ba yung David Hapon? Actually, isa yun sa nasa top 3 ko yun, Gabi. Kasi kung sa unat dulo, yung simulat dulo talaga mapapatutok ka eh. Para naman sa akin, Rotten Tomatoes. Wow. Depende sa reviews. Depende sa reviews. But a serious note, of course, yung content, yung story. Nag-uumpisa doon, kung ano ba yung content, ano ba yung script, ano ba yung story as sa may writer that I am also. And then, na-appreciate ko rin yung some technical aspect of it, yung mga cinematography, yung mga shots. Parang dapat hapon nga talaga dito, yung mga yung mga sunset. umiiyak. Kaya talaga naman ngayon kasi pagbukas mo ng TV, ng phone mo, Netflix, di ba, punong-puno na ng mga movies. Talaga napakahirap ng pumili. Kaya naman, importante po sa atin na manood ng isang pelikula na lalo na pag yung mensahe niya ay patungkol sa salita ng Diyos. Amen, Gabi. At syempre, enter Aninag Film. Isa itong new project ng Lighthouse Bible Baptist Churches kung saan tayo mismo yung gumawa from the script, yung nag-produce na itong short film. And even, alam ko, even yung mga actors ay talagang sariling atin. All with the objective, of course, of sharing the gospel and the grace of God. Kaya makakakwentuhan po natin ngayong gabi ang ilan sa mga writers, producers, directors of their own short films. Welcome po sa ating Lighthouse Cafe. Of course, si Kuya Ruel Morales ang nagsulat ng Naku, Paano Na? From our Lighthouse brethren sa Cainta. And Miss Diane Rosel for the film Banaag mula po sa ating Lighthouse Bible Baptist Church in Taguig.
And of course, si Direk Christian Briones, ang pelikula niya naman, ang short film niya ay Habang Buhay. Sabi ko sa'yo, pulot sa katapit hapon. No? So, mga kausap nila, welcome po natin sa ating Lighthouse Cafe. Diba? Bati po muna kayo. Unahin natin si Direk Christian. Ayun, hello po. Ako po yung si Christian Briones, director po from Film Habang Buhay po. Yes. Okay. Parang ano siya, no? Hindi ko alam kung estudyante siya o parang kamukha niya si Direk Paul Very Soriano. professional Oh. eh, no? The next director. Yan po. Kuya Roel, over naman sa Zoom, ay kasama ko rin po natin. Bati ka muna, Kuya Roel, and introduce your film. Sige, Waloy. Magandang gabi sa ating lahat, sa lahat po ng viewers as well. Ako po si Roel Morales and ako po ang all-in-one scriptwriter, producer, director po nung short film ng Naku, Paano Na. Kulang na lang, actor. Baka lead actor ka rin o kuya, no? And last but not the least, alam ko, baka nasa Japan siya or sa ibang bansa. Pero Miss Dayan, yan, bati ka po. Magandang gabi po sa lahat. I am Dayan Rangela Rosel po, writer po ng Banaag. Nagda-direct din po tulad kay Sir. And artist din po ng Banaag and possible actress din po ng Banaag. Wow. Talagang mga ano pala to, all-in-one yung Yan mga ang gusto ko naging sa atin. Eh. guests Parang natin. post mo, like mo, share. Ayan. Pero maganda, Gabi, no, ay magkaroon tayo kahit preview lang nitong kanilang film. So siguro, kwento niyo lang sa amin, paano kayo nag-start? Ano yung title? Bakit yun yung napili niyo? And siguro summary nung magiging film po ninyo, starting with Direct Christian. Ayun, sa akin po naman, yung pagsusulat po ng film. So, nag-start po yung idea nung nag-start po yung pagkakaroon po nung pang-announcement sa may aninag na may ganun nga daw po na meron daw pong competition about sa film. Tapos po nung parang bago matulog, nag-iisip po ano kaya magandang kwento. So, inisip ko, ano po yung kwento? Siguro medyo classic na sa karamihan, especially sa sa mga films ngayon. Pero sabi ko, what if ano yung view ng isang Kristiyano patungkol sa pagpapatawad? Kasi umikot po yung film more on ano po ang magiging stand ng isang Kristiyano kung dumating sa kanya mga problema, nagpatong-patong, and paano mapapakita din yung pagpapatawad po. Medyo malalim yun, no? Parang forgiveness. mapapabili na ako ng ticket yan. Okay. How about si Kuya Ruel naman po? Tell us about your film po. Okay, the title of my short film is Naku, Paano Na. So the title was derived from yung responses kasi madalas ng mga tao, even us Christians, every time na we are being confronted by suffering, di ba? Sa pagsisimula ng suffering, ito yung lagi natin sinasabi, naku, paano na to, di ba? So doon nanggaling yung title. And yung idea ng story, actually before nagpo-float na yung story. So I already have this story in mind. And then Aninag came out and I thought this is the very good opportunity for me to share this story to everyone. And the idea is came out when I thought of yung alam niyo yung reality confronting the effect of teaching paglipad sa school. Diba, alam niyo, nagtuturo tayo ng paglipad sa ating campus ministry. And this is about yung confronting the realities of drug addiction and all forms of addiction, diba? Okay, so with the thought of this, I also thought of paano kaya tinatanggap ng mga estudyante yung mga tinuturo natin dito. At paano nila ito na-apply, if they have accepted the teachings, how they would be able to apply this on their own reality. Lalo na kung yung realidad nila ay nakasentro sa drug use mismo or drug trafficking. Ibig sabihin, kung hindi sila yung gumagamit, nandun sila mismo sa environment ng mayroong ganong klase ng krimen, diba? Or kultura. Okay, and the thought as well of what if when the church reaches out
to these students, and we are confronted with the same reality as we reach down to them, di ba? So, pagdating mo doon, nagbisita ka, for example, pagdating mo doon, ang daming addict. So, ano ang magiging response natin? Thank you. So, yung gano'n, umiikot sa gano'n, yun yung naging inspiration ko actually in writing this story. Thank you po, Kuya Ruel. And of course, si Miss Dayan, no? Yung sa akin naman po, nung narinig ko po kasi yung na mayroong aninag po na film na magaganap, agad-agad po akong nag-share sa mga kasama ko po sa LoveNet kasi nasa taas po ako nun eh. Tapos, sinare ko po agad yung idea ko na what if i-ano natin sa film yung animation? Kasi nga more into arts po ako and syempre, mahilig din po ako mag-edit-edit, ganyan. So, that time po makikita po nila na kumikinang yung mata ko ng mga ideas, ganyan. Kasi gusto ko po talaga ma-share po yung animation na, pwede rin po may animation na film, ganyan. So, nag-search po ako na naisip ko po yung liwanag na term. Sinearch ko po kung ano ba yung liwanag pag nangihina na po tayo. Ano po ba makikita natin? So, doon na po pumasok yung banaag. Isa po siyang faint light, a glimmer, or the first rays of dawn. And nag-describe po ito ng subtle illumination. Yung kahit alam naman po natin na nasa kadiliman na po tayo, nasa suko na po tayo, pero bigla na lang po tayong may makikitang banaag. So, papasok po siya dun sa team na seeing the grace of God in second chances, and yung fusion po siya ng reality to animation. Bali, may mga real life actors din po tayo na magiging animated po siya since yun nga po, dun na po magiging abstract ang lahat, dun po magiging free, magiging malawak po yung isip ng mga artist po, tsaka ng mga mag-edit. So, what inspired me to write this kind of story is, nirelate ko po ito sa aking testimony. Kung paano po kumilos ang Panginoon sa isang tulad ko na uncertain sa mga bagay-bagay na hindi po alam ang purpose sa buhay. So naisip ko po, why not na i-share yung nararamdaman ko, yung testimony ko through art. Dahil hirap din po talaga ako mag-express through words. Yan po. Yeah, so wow. So ito pala yung animated film natin, no? So maganda yung combination. Alam mo, Erica, yung na-realize ko, yun nga, given yung mga synopsis nila and yung mga summaries nila, very relevant siya sa mga viewers, no, sa atin. No? Hindi lang siya yung basta-basta pelikula, may about forgiveness, may about drug addiction, may about hope, no? So talagang kabang-abang. At na-mention kanina ni Dayan yung seeing the grace of God, no? Kasi lahat naman ito ginagawa na is leading up dun sa ating All Lighthouse Grand Homecoming, yung ating 50th anniversary. So big event po to. It's all original materials, movies. And we're looking forward kasi alam ko, Erica, yung committee natin na talaga nag-screen ng mga movies na to, ng mga scripts na to. They started with I think almost 30, no? Entries, no, and now we're down to I think 10-ish, no? Pre-pay pa yung iba, no? We're down to 7, no? 7. So yung magic 7 natin, no? So talagang kabang-abang ito, no? Siguro in closing na lang, no, one for each sa ating mga guests. Making a movie, itong whole process, di na naman siya mag-isa lang kayo gagawa. Albeit, ang dami yung roles na ginagampanan, no? Ano yung biggest, siguro, blessing realization ninyo going through yung process and having yung support ng Ecclesia, ng ating mga ibang kapatiran? Baliktad naman tayo, no? Let's start with Miss Dayan. So, yung sa amin naman po, yung mga cast or voice actors, nagko-consist po siya ng both from different works. So, meron po tayo sa Kainta, Tatalon, sa Taguig, and yun po. Sa iba din na mga hindi rin po member pa as of now. So, as well as yung pag-reach out din po sa mga kaibigan ko na interested po sa film. And gusto ko po na ma-share ang salita po ng Panginoon sa pamamagitan po ng guhit kamay, mga drawings po, specifically sa animation. Yung challenge naman po namin is yung time po ng bawat isa. Since majority po ng
mga nasa prod ay college students, mga graduating na po. And pag-reach out rin po sa mga ibang work at ibang tao na hindi po magkakatugma ang sked. Pero yun po, nagawa pa rin po namin ang mga needed na task kahit sobrang occupied po namin. And ito pa po, we entered the film knowing na we don't have much of an experience pagdating po sa mga softwares na available pagdating sa animation. So, nagkakaroon po kami ng breakdown na, paano ba to? Paano tong, ano na to, tool na to? Ano to? Yan, paano i-execute? Paano namin gagawin? And sobrang complicated po ng mga editing softwares. Maraming tools yan. Pero, yun nga po, mayaman po ang biyaya ng Panginoon. We are able to exceed sa aming expectations sa bawat isa po. Nakakatawa po kasi dahil akala po namin hindi namin kaya, pero dahil may biyaya po tayo ng Panginoon, nakaya po namin. Yan. Para sa akin naman po, i-share ko na rin po yung unforgettable po na moment namin. Yan. Para sa akin, yung unforgettable po na moment namin is na makita po kaming mga artists sa pagdodraw na nakagawa ng outputs na hindi po namin expect, na hindi po namin ina-expect na, magagawa pala namin ito. Itong mga klaseng output. Knowing po na bago pa lang po kami dito na group, as a group, yan. So, yung mga shooting na hindi naman po talaga kami mga, yung batak ganon. Pagdating po sa mga film, or kahit sa mga cast na ngayon lang po sila nag-acting, yan, mga bago lang sa film na yan. Tas, this kind of film po, pero kahit new lang sa ganon, kahit bago lang po, sinikap po ng bawat isa na mag-work together, na maipaparating ang mensahe sa pamamagitan ng animated film. So, lumabas ang iba sa beyond na iniisip niyang kakayahan upang mapunan ang role bilang isang actor, as animator, or even editor, at saka sa mga prod team din po. And that's the working of His Abounding Grace sa cast and production. Naku, Very well said, Oo. Gabby. I think parang yun na yun. Yun na yung summary ng lahat eh. Kasi sabi nga kanina, nako, paano na? So, na-cover na rin yung kay Kuya Ruel and of course kay Kuya Christian. No? So, medyo naubusan tayo ng oras, pero I'm sure I think, Gabi, ang tabang-abang, mahalaga no? dito ay, Gabi, hindi lang basta ito para sa ating 50th anniversary, Yes. kundi mapapanood din nila ito sa GCTV mismo, no? Dahil yun nga, we want to share the gospel, hindi lang sa preaching, kundi pati even through film. So, abangan po nila yan sa GCTV, itong magagandang films na ito na, yan, originally produced ng ating Lighthouse So, Creative. and kung kailangan pa nila ng actor or actress, Pwede si Gabi. Pwede pa kami pa dito, kahit extra lang po. No? Salamat po sa ating mga naging guest at speaking of movies and films, no, kailangan telegenic ka dyan. No? So, dyan na papasok yung magandang ngiti at siguro makakatulong yung braces and good oral health. So, susunod na po yan sa ating Health Talks. So, payalis. Welcome to Health Talks. Ayon sa research, the dental braces market in our country has been expanding because of the growing awareness for oral health and cosmetic industry. Market indicators point to an annual growth rate of about 7% over the next 5 years. Pero Antoinette, sino ba naman kasi ang may ayaw ng magandang ngipin at magandang ngiti, di ba? Ikaw ba naka-experience ka na bang magpa-braces before? Ay, actually hindi pa, no. Pero kung itatanungin mo ako kung ano ang sikreto sa magandang ngiti, syempre it's it should come from within. Yes, ayan. Pero tama ka, Harvey, no? Naging standard na ng beauty ng ating bansa ang pagkakaroon ng magandang ngipin. So tonight, as our country also observes National Oral Health Month, do's and don'ts of dental braces ang pag-uusapan natin. And syempre, no, welcome back to ating Health Talks, Dr. Mark Rosales. Yes, Ayan, Doc Mark, oo. welcome back. Thank you for having me ulit. Yes. Napag-usapan natin yung braces, Doc Mark. Yung dental braces ba na kasikatan nito sa Philippines, especially lalo na sa mga teens, young adults. So ano ba to? Dahil ba to sa, yun nga, yung pag-usapan natin, umuuso lang ba siya? Or dahil meron na talaga silang awareness about proper oral health? Actually, maraming factors yun na parang bakit siya trending. Pero dati pa rin naman, kahit wala pang social media. Yeah. Parang marami ng bata yung gusto talaga magpa-braces. Siguro isang bagay doon is may kasamang siya status and yung trend sa mga kabataan. Na kapag nakita nila na naka-braces yung
pag naka-braces yung Naka-braces. isang Medyo- teenager, Ah. parang, wow, social to. Mm. Or nakakataas-taas sa Yeah. laylayan. Mhm. So may ganong status na nabibigay yung pagsusuot ng braces. Pero kung titingnan mo naman sa ibang bansa, parang pag naka-braces sila sa Amerika, parang binubuli pa nga Yeah. nila. Actually. Parang hindi, negative Oo. siya, may negative na connotation almost. Pero dahil din sa panahon, dahil din sa mga social media, nag-shift din yung mga factors na yun na ngayon, dahil mas trending din ngayon yung parang nakasuot ng braces. And at the same time, tama nga na parang nagiging aware na sa mga information, sa dental health nila yung mga kabataan. And at the same time, parang yung perception din ng mga mga generations ngayon sa beauty, nag-iiba na rin eh. Kailangan maganda sila sa TikTok pag Oo nga, tama. kapag humingiti sila doon. So parang yun yung nagiging factor din kaya mas gusto nila magpa-dental braces. Pero as a professional, syempre, no, how do you gauge if a patient needs to get braces? Parang kapag ba visible na may sungkay, recommended na ba agad na magpa-braces sila? Depende rin kapag gumiti na kagad, parang may ka na kagad, parang mga factors ka na tinitingnan. Pero kung yung mas in-depth na diagnosis kung kailangan ba nila ng treatment ng dental braces, siguro kinoconsider natin dyan is yung mga x-ray, no? Yung orthophantomogram, or panoramic x-ray, at the same time yung cephalogram, na i-check natin kung yung bone formation ng isang bata or ng isang adult ay nasa tamang position ba or nasa tamang model ng bone ba na kailangan ba ng adjustment pa. Kasi minsan, kahit may mga crowded tooth, not necessary naman na parang i-braces, no? And usually naman din kasi kung pagpupunta sila sa clinic, magtatanong sila and mag-a-ask kung pwede ba silang i-braces. Pag nakita mo na may ngipin nila, napakaganda. Kung may onting sungke, parang isa, dalawang ngipin lang naman and nakakakain naman. So parang ang kinoconsider talaga natin is kung yung braces ba ay makakatulong sa kanilang long-term na oral health. And kung baka naman kasi kapag nag-dental braces tayo, mas mapalala yung nila, yung oral health nila. So isa yung mga tinitingnan natin na consideration. Yung sinasabi ni Doc Mark kanina, no, ang dami palang considerations, hindi lang yung itsura pag unang tingin mo. But syempre, aside from yung oral health, speaking, yung oral health na yun, yung underlying na kumbaga parang maayos ba yung ngipin nila. Sabi mo may bone bone structure, formation. may x-ray pa na kinoconsider, panoramic and all. So marami pala, no? Pero aside from those, ano ba dapat yung mga malaman nila before sila magpa-brace? Of course, andyan na yung kung magkano. May iba't ibang types na ng braces ngayon, I believe, no, Doc? Parang may clear na or... Meron din sa leeg. Hindi lang. Pero yung maraming types of braces. Pero syempre may yung tatlong consideration. Una, syempre yung budget. Syempre, mas unahin natin yung mga necessity sa buhay. And yung ibang mas priority na health problems. Though malaking bagay din talaga na makatulong ang oral health sa overall health natin. Pero syempre, budget, kinoconsider natin. Pangalawa, Doc, may range ba yun? Kung meron bang pwede parang bang magbigay ng usual estimate? range? mahirap magbigay ng range kasi depende yan sa clinic. location, sa specialization ng dentist, lalo na experience ng dentist. So kung magbibigay lang tayo ng range pero wag niyang i-take sa akin na parang ito talaga yan. So nasa 30 up to 100,000. So medyo malaki. Oo. Kaya depende talaga siya. Yun yung metal braces natin. So isa pa natin kino-consider is yung duration din. Hindi ibig sabihin na parang sinabi ng dentist na 2 years is 2 years lang talaga magkaka-braces. Minsan from high school up to working na sila ng after graduation, mayroon pa silang braces. And at the same time, yung discomfort. And kakayanin ba ng patient na nasa matagal sila na discomfort pag kumakain, pag nagsasalita. Doon masasanay naman din yung mga patient doon. Pero yun yung mga considerations natin na hindi lang nakikita sa bibig. Pero Doc, in terms of age, may minimum ba and may parang oldest patient ba na dapat parang pag dumating ka na, let's say, 60, hindi ka na pwedeng mag-braces, ganun? Siguro hindi sa age, pero dun sa timing kung present na ba yung mga ngipin. Kasi may certain age na present na yung mga permanent tooth, diba?
and may certain age din sa tao, pero nag-iiba-iba rin naman na wala na silang ngipin and matigas na yung buto nila para lagyan pa ng braces. Kumbaga So, hindi na mako-correct. hindi sa mga correct, pero parang ano na rin, parang magastos pa. Lalo kung magbe-braces pa. Meron tong parang umuuso, Antoinette, no? Yung parang may gold ka sa ngipin. Considered ba yun na parang braces or aesthetic purposes lang siya? Ano ba yun? Actually, tinatanong siya sa Facebook ngayon. Oo. I-comment. Gold na ngipin. Usually kasi mga gold is parang ginagamit lang for crown. Oo. Pero kung medyo related sa mga precious na ano, may ceramics na bracket, no? Hindi siya gold kasi ang gold very malleable. Siguro may ano siya, parang mga mixed alloy. Pero Bracket, Doc, ito yung nagkakabit Pure. sa bawat ngipin? Sa braces? yung parang box na nakikita nila Okay, sa ngipin. yung nasa gitna. Oo. Oo. Sa may ceramic na nun, meron ding diamond din eh. Mm. Pero hindi pa ako nakakita nun. Oo. Meron diamond, pero hindi pa ako nakahawak and nakakita ng kung talaga bang ano siya, diamond. Pero sa gold, mukhang crown yung ganun. Tapos kanina yung tinatanong mo yung mga types of braces, meron tayong, yung pinaka-common is yung metal braces. Ito yung silver na nakikita natin. Pangalawa, yung ceramic braces nga. Or yung porcelain braces, tapos may isa pa yung diamond brace. Tapos yung ngayon, yung nauuso ngayon is yung invisible braces. At nilalagyan din ng ano, alam mo may mga dentures na nilalagyan ng braces. Eh, minsan makikita 80 years old na, may braces pa. So, Hindi nga. I believe yan yung for aesthetic purposes. For aesthetic purposes lang talaga. Okay. Kinakabitan. So, pinapagawa lang yun sa laboratory. Pero yun, alam mo naman, more on aesthetic lang talaga yung mga ganung bagay. Wala talagang nadadagdag yun sa functionality. Tapos yung isa pang klase, yung invisible braces, Yes. na wala na siyang bracket, wala na siyang wire, no? Medyo, na siya, advanced technology. Tapos meron din yung lingual braces. Yung wala kang makikita sa harap, pero nasa likod ng ngipin yung brackets and wires. Pag mga ganun ba, Doc? Ito ba yung hindi na, of course, hindi na kailangan adjustments, ganun. So, mas mahal siya. Kasi parang, Kailangan pa. May mga adjustment, pero meron actually isa pang type nga na self-ligating ang tawag. Na kusa na siyang nag-adjust. Tapos, syempre, mas lessen yung pagpunta mo sa dental clinic. Pero syempre, mas mahal siya sa normal. Less painful din ba yun, Doc? Hindi. Hindi pa rin. Okay. Kasi alam mo, Harvey, meron akong kilala, for example, na bumalik siya sa, parang nasa retainers na ata siya. Tapos Kaso, bumalik siya kasi hindi niya parang na-maintain. So, tama, no? Parang malaking factor din yung, Doc, na kailangan very consistent ka rin in the maintenance or pag-visit ng dentist. So, okay. Yung kwento naman na parang naka-retainer na siya. Usually kasi yung retainer, after na siya ng treatment eh. Yeah. Pero kasi sa ortho, kapag naka-retainers ka na, may tendency pa rin nakatake ng mga ligaments sa ngipin na naka-attach sa buto. So, may mga ilang procedures pa na ginagawa para ma-prevent yun. No? Minsan, sina-surgery pa. Para lang i-cut. Kasi ang ngipin natin, nakadikit siya sa buto through a ligament. Para siyang mga tali. No? Na kapag nag-move siya from one place to another, syempre yung tali niya, hindi siya bumibitaw eh. Hahatakin eh. Na hahatakin ng ligament na yun. So, may mga ilang dental patients na after braces, kailangan i-surgery, kailangan hiwain yung mga ligaments na yun. So, added cost, added pain, and pero mas predictable natin yung prognosis or yung outcome ng mga ganong cases. So, dun sa friend mo na yan, kung sino man yan, no, baka tinatanggal niya yung retainer niya, isa. At pangalawa, baka yun nga na hindi na stretch ng sobra yung ligament, kaya parang nagiging siyang goma na hinahatak niya pabalik yung ngipin. Bumabalik. Doc, alam mo marami tayong dumarating na questions. Oo. Pero may isang question na dumating yung pagsusuot daw ba ng braces, nakakos daw ba ito ng bad breath? Possible ba yun? Parang may kilala nga ako, walang braces. Grabe naman. Pero nakaka-cause siya, no? Pero hindi yung braces itself yung cause. Pero dahil, kasi kapag naka-braces ka, mas madaling mag-stick or
maipon yung mga tartar, yung dumi. Tas, kaya kapag nagpa-braces ka, isang bagay na kailangan is yung oral health mo talaga na i-maintain mo, i-brush mo ng maayos, mas doble yung effort para linisin. Lalo na hindi- pag-floss, no? Oo, minsan yung ibang patient, dumarating, kwento na lang yun. Kwento lang. So, yung ibang patient, parang hindi na sila nagtutoothbrush. Kala nila parang automatic na maglilinis. Sabi ko, braces lang yan. Hindi yan toothbrush. Self-cleaning. Hindi yan self-cleaning, self-ligating lang. Pero hindi yan self-cleaning. So, may mga ganun, no, na parang pupunta, parang may kita mo na nagkakaroon na ng periodontitis. Okay. In layman's term Or is... infection sa bone. Oh. Tapos gingivitis, infection sa gingiva, nadudugo na yung gums Gums. nila. Dati naman wala. Pero nung nagka-braces, dahil nga hindi nila na alagaan. And speaking of oral health, ano po yung mga tips niyo, Doc, para sa basic oral health na lang? Siyempre una, siyempre ang common dyan is brush your teeth always. Ano. Pero siguro ang pinaka-basic is uminom lagi ng tubig. No? Pagka kumain, yung 8 times a day na bottle ng glasses water, of glasses of water, importante yan. Napapalesen nyo yung pag-dami ng bacteria sa bibig natin. Tapos, laging bumisita sa dentist, no? Kahit hindi na sa akin, okay lang. Basta bumisita sila sa dentist na lapit sa kanila para ma-check din kaagad kung mayroong problem na nag-a-arise. Pero Dok, kung sa'yo nila gustong bumisita, saan ka ba pwedeng Oo nga. bisitahin? Ayan. Nandiyan po kami sa may 74 E Del Monte Avenue, Speaker Perez, Quezon City. And meron din kaming website, umbrelladentalclinic.com. Nandun lahat ng information. Ayan. Kung gusto nyo makita si Doc in person. And wag na wag po kayong alis. Of course, Doc, maraming salamat for these tips. Yes. Hindi lang sa pagbe-braces, of course, proper oral hygiene. Yes. Yan, wag po kayong alis. Susunod na po ang Hebrews. Pakinggan po natin si Bishop Ruben. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan sa ating mga buhay ang salita ng Diyos. Lalo na, relevant po doon o consistent sa mga pinag-uusapan natin. Lalo doon sa what's brewing kanina. Ano po? At pinag-uusapan kanina yung accountability ng ating mga nasa pamunuan. Alam niyo po, hindi lang naman sa kanila kundi sa lahat po sa atin. Okay? Now, sinasabi sa banal na kasulatan doon sa Luke chapter 16 and verse 2. Ang sabi ng Panginoon doon sa katiwala, ang sabi, and he called him and said unto him, How is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer a steward. Alam niyo po, ang tinatawag nating accountability, yun bang pananagutan po natin ay hindi lang po para sa ating sarili o para sa ating kapwa. Subalit, dapat po nating isipin, ang atin pong pananagutan ay doon mismo sa nagbigay ng buhay sa atin. Yung nagbigay ng lahat ng pagkakataon sa atin. Ano po? Lahat ng kakayanan. Sapagkat hindi po naman innate sa atin ang kakayanan. Ano po? Lahat ng mga abilidad, ang katalinuhan. Doon sa Romans chapter 14 and verses 7, 8, and 12. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. None of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Ibig sabihin po, hindi tayo nabubuhay para lang sa ating sarili. Okay? Kahit po sa kamatayan, hindi tayo namamatay para lang sa ating mga sarili. Ibig sabihin, merong mas matayog po tayong pananagutan more than ourselves. Okay? Of course, yung nasa mga pamahalaan po, mga may designation, may posisyon, dapat sila tumugon sa authority above them at sa batas o sa saligang batas na kung saan tayo ay ginagawang responsible. Ano po? Ito ang sinabi ng talata doon sa verses 8 and 12. Ang sabi, for whether we live unto the Lord. Nabubuhay tayo na humaharap tayo sa Diyos. And whether we die unto the Lord. Mamatay tayo, haharap pa rin po tayo sa ating Diyos.
So whether we live therefore or die, we are the Lord's. Hindi lang po ito dahil mananampalataya tayo or what, because lahat po naman ihaharap sa Kanya. Kung kaya, ang sinasabi doon sa verse 12, so then, every one of us shall give account of himself to God. Yun po ang pinaka-bottom line. Kaya po siguro sa pamamagitan ng mga talatang ito, reminder po ito sa lahat. Kahit tayo po ay ordinaryong mga mamamayan lang, o kaya naman meron tayong mga trabaho. Ano po? Tumutugon tayo sa ating mga employers. O kaya naman tayo mga businessmen and we think like tayo lang ang gumagawa. Mananagot din po tayo sa ating mga kliyente. Pananagutan po natin magdala sa kanila ng yung bang equivalent sa kanilang binibili. Ano po? At lalo na kapag tayo nasa gobyerno. Totoo po yan. Yun po ang nawawala sa ating lipunan ngayon, yung bang sense of accountability. Ano po? Kung kaya nga nagkakaroon tayo ng mga fina-file ng mga kaso, ng mga impeachment because we demand accountability. Pero kahit po yung mga nagfa-file din ng mga kaso, dapat accountable din sila Kaya po, sa pamamagitan ng programang ito, let me remind everyone na sangayon sa salita ng Diyos, each one of us, every one of us, ay kinakailangan po we need to be accountable. Sapagkat ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat. Kaya nga hindi lang po tinatawag na ang sabi, kinakailangan magkaroon tayo ng fear of God or takot sa Diyos. Magkaroon tayo ng pag-iingat sa ating pagkilos. Totoo po yun. At lalo na magkaroon tayo ng sense that each one of us, before we are made accountable to anybody or before any laws o mga human-made laws, we all should be, first of all, accountable to God. Kahit po nasaan tayo, kahit nasa kalye, kahit nasa komunidad, nasa lipunan, kahit nasaan po tayo, isipin natin yan. How we should be found faithful bilang mga katiwala ng Diyos. Ayan, kanina lang sinasabi ko, welcome, no? Sa magandang mga pag-uusap. Maganda naman talaga. Ako nagustuhan ko yung mga pag-uusap ngayon. Subalit, dumating po tayo sa punto na sasabihin na naman natin, thank you for joining us sa mga napag-usapan po natin. At nagpapasalamat din po tayo sa ating mga naging guests for tonight. Nandyan po si Attorney Tranquil Salvador, Fiscal Moses Rivera, Ruel Morales, Diane Rosel, Christian Briones, Dr. Mark Rosales, and Ethan Boy. You can rewatch and share our episodes. Hanapin nyo lang po kami sa Facebook. Andyan po ang Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. Make sure to like and subscribe. Opo, at para naman po sa mga on the go natin, no? Syempre, Antoinette, gusto rin ating balitaan kayo na pwede nyo pong subaybayan yung aming po mga episodes sa Spotify. Available po kayo dyan para kayo naman po ang manood. Yes. Gusto mo pasalamatan yung ating Yes, crew. nagpapasalamat po tayo sa ating mga faithful na tech team and food team. Siyempre, nandyan po si Sir Edwin Ballesteros, Sir Jed Gamboa, Miss Erin Joy Abante, ELC Jeff, Cutie Alvarado, Leo Alpaz, Jobs Dominguez, Chris Fortes, Daisy Ku, Malu Inorino, and Jabez Gamboa. Yes, and of course, nagpapasalamat din po kami sa aming mga ministry partners. Nandiyan po ang Hub 105, ang Haircutters Republic, sa Q Plaza, and of course, ang For Gospels Catering napakasarap Services, na kanilang mga saka handa, mga oo. dinner. Ayun. Okay. Ayan na. Buhay na yung ating monitor. So join us again next week, Monday night, 8:30 for another live broadcast ng ating Lighthouse Cafe. Where good talks happen.